Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa, 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasko tayo sa malim-malim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Chariots of the Gods ni Erich von Däniken. Tinatalakay natin kung bakit sinasabi niyang tayo ay may lahing aliens. Ipagpapatuloy namin ito mamaya. Top 5 non-religious organizations na nagpapahirap at nanlilinlang sa tao. Itutuloy. Ang multong sumisipol, nakausap at nagalit sa pakikipag-ugnayan niya sa tao. Abangan. Minatiling namatay at nakausap si Jesus. Muling nabuhay, iuulat. Extraterrestrial lumitaw sa lumang painting ni Leonardo da Vinci. Alamin ang katotohanan sa isang bahagi ng buhay ng pintor na ito. Babae, kumakain ng 1 kilong buhangin araw-araw. Bakit? Ikukwento. Lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan, ipaliliwanag at abangan ng inyong horoscope ngayong linggo. Ano mayroon sa mundo na di natin lubos na alam? Pasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa dako pa roon. Ngunit kailangan natin magdasal upang hindi tayo maligaw ng mga kaluluwang gala. Salamat sa lahat ng mga biyayang pinagkakalood niyo sa amin. Patuloy niyo pong gamitin ang aming programa sa ikalulugan lamang ninyo. Lahat po ng aming mga tagapakinig na naghihintay ng sagot sa mga nararamdamang kababalagan. Kaya na po ang bahala mabigyan ng sinyalis ng inyong kasagutan. Padama po ninyo sa amin lahat na kayo pinakamakapangyarihan sa lahat ng may kapangyarihan. At salamat po sa patuloy niyong pagkabay sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan anak mo si Jesus. Amen. Tinatalakay natin ang misteryo sa mga UFO at alien beings susog sa kaisipan ni Erich von Däniken. Sinasabi niyang tayo ay may lahing aliens. Ito ang nilalaman ng aklat niya na Chariots of the God sa halos 5 dekada niyang pag-ikot sa buong mundo upang imbestigahan ang lahat ng mga hindi may paliwanag na bagay na hinihinalang iniwan sa atin ng sinaunang mga space travelers. Nabuo ang kanyang isang kaisipang dinadalaw ang planeta natin ng mga taga-ibang planeta at may dala silang magandang mataas na uri ng sibilisasyon 1,000 taon na ang nakalilipas. At ang aklat niya ay sinulat noong 1967 at patuloy na lumilitaw sa panahon natin ng mga katotohanan na noon ay haka-haka lamang batay kay Eric. Narito ang 11 kabanata ng kwentong halaw sa Chariots of the Gods. Ang misteryo sa lugar sa Amerika. Naniniwala si Erich von Däniken na ang Greek at Roman gods ay may pinanggalingan sa nakaraan at binaybay niya ang iba't ibang kultura para hanapin ang sagot sa misteryong ito. Sinabi niya sa kagubatan ng Guatemala at Yucatan, ang mga nagibang mga muog at gusali ay kahawig sa mga nakitang sinaunang muog at gusali sa Egypt. Ang pyramid na nakita sa Cholula ay mas malaki pa kaysa sa Pyramid of Cheops. Maging ang pyramid sa Teotihuacan sa Mexico City ay malawak ang nasasakop na lupa at ang kanilang salansan ay nakasusog sa mga bituin.
Sinasabi sa mga lumang teksto na nakuha sa Teotihuacan na ang mga Diyos ay nagkita-kita at pinangunahan ang pagpupulong sa mga tao. Naganap ito sa panahong wala pang nabubuhay na Homo sapiens. Sino ang mga taong iyon? Ang kalendaryo ng Mayan ang pinakatumpak sa buong mundo at napatunayan sa panahon natin na lahat ng istruktura sa Itza, Tikal, Copan at Palenque ay itinayo alinsunod sa kalendaryo ng Mayan. At alam niyo ba na itinayo ng mga Maya ang pyramid at mga templo kahit hindi naman nila ito kailangan? Dahil ito ang ipinag-uutos sa kalendaryong hawak nila na kailangang magdadagdag sila ng mga baitang sa gusali at ito ay kinakailangang makumpleto sa loob ng 52 years. Kaya ang bawat bato sa pyramid at templo ay may kinalaman sa kalendaryo at ang bawat gusali ay tumutugma ng eksakto sa astronomiya. May isang pangyayaring kamangha-mangha noong AD 600. Bigla na lamang at walang karason-rason ang lahat ng mga Mayan ay nangawala at iniwan nila ang napakagandang syudad na pinaghirapan nila ng lubos upang maitayo. Nakatiwangwang ang mayayamang templo, nangungulila ang mga puno ng sining at mga piramid. Malungkot ang mga estatwa at nakabibingi ang katahimikan sa malalawak nilang stadium. Hanggang sa nilamon ang kanilang mga kalsada at mga gusali na mga puno't halaman. Nawasak ang kanilang mga kinamadang trabaho at ang lahat ay unti-unting nauwi sa mga malawak na guho. Nangyari ito na hindi na rin bumalik kailanman ang mga nakatirang Mayans. Ang mga haka-haka namang lumilitaw, ang mga Mayans daw ay itinaboy ng mga mananakop na dayuhan. Sino naman ang mga dayuhan na ito para talunin ang mga Mayan na nasa rurok ng kanilang matatag na sibilisasyon at kultura noon? Ni walang naiwang anumang bakas na mayroong digmaang naganap sa kanilang lugar. Ang pangalawang haka-haka ay sabay-sabay nilang nilisan ang kanilang mayamang syudad dahil nagkaroon ng tinatawag na pagbabago ng klima. Ngunit walang anumang napatunayan ang pananaliksik ng siyensya na nagkaroon ng climate change noon sa kanila. Kung totoo mang nagkaroon ng malaking delubyo, paano nila matatakasan ang kanilang kaharian na sumusukat lamang ng 220 miles? Masyadong mahirap paniwalaan na ang mga Mayan ay tinamaan ng pagdapo ng isang epidemya. Wala kasing anumang pruwebang nakita sa ganitong teorya. Kung sakali mang nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng matatanda kontra sa mga batang Mayan, dapat ang nanaig nanatili. At ang mga nabuhay na talunan lang ang aalis. Sa maraming paghukay ng mga archaeologists ngayon, wala ni isang buto ng Maya ang nakita. Ang lahat ng tao ay bigla na lang nag-alisan at iniwan ng kayamanan at ng kanilang syudad para lamunin lang ng gubat. Pahintulutan daw natin si Erich von Däniken na magkaroon ng sarili niyang paliwanag batay sa kanyang totoong paniniwala. Sabi ni Däniken, sa sinaunang panahon, ang mga Mayan ay dinalaw ng mga tinatawag nilang Diyos. Ngunit, ito ay mga space travelers. Ang naging pari ng Mayan ay mahigpit na binantayan ang kanilang tradisyon na natutunan, sapagkat ang mga Diyos na nangakong babalik sa kanila ay nagbalikan. Bago pa nagbalik ang kanilang Diyos, itinatag na nila ang isang relihiyon na tinawag nilang Kukulkan. Ito ay tumutukoy sa may pakpak na ahas. Sinasabi sa paniniwala ng pari sa kanilang tradisyon, babalik ang mga Diyos mula sa langit kapag nakumpleto na nila ang pagtatayo ng pyramid na nakabatay sa batas ng kalendaryo.
Kaya ang mga tao noon, minadali ang pagtatapos ng mga piramid kasabay ng pag-awit ng mga banal na himig. At ang panahon na makukumpleto na ang mga piramid ay ang panahon ng pagsasaya. Sa panahon ding ito, bababa ang Diyos na si Kukulkan at siya ang maninirahan sa mga gusali upang makihalubilo sa sangkatauhan. Natakot ang lahat ng kinakailangang trabaho. Dumating na ang panahon na pagbabalik ng Diyos, ngunit walang nangyari. Ang mga tao ay nagpatuloy sa mga awit ng banal na himig at nagsipagdasal habang hinihintay sa loob ng 1 taon ang mga Diyos. Sa kanilang pagdarasal ay nag-alay sila ng mga alahas, alipin, langis at mais, pero wala pa rin naganap. Naging bingi ang langit. Walang sasakyang mula sa malayong planeta ang dumating. Wala silang anumang nakitang bumalik na Diyos. Kung ganito ang nangyari, labis-labis ang kabiguang madarama nila noong panahong yun. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay wala palang saysay. At maaaring itanong sa sarili, nagkamali ba sila sa kalkulasyon sa kanilang kalendaryo? Ang kanila bang Diyos ay sa ibang lugar na padpad pabalik? Noong 1935, mayroong tipak ng bato na naglalarawan sa itsura ni Kukulkan. Ang bato ay natagpuan sa palengke. Sa pagmamasid ni Erich von Däniken sa nakaukit sa bato na larawan, ito ay isang paliwanag at patunay sa kanyang mga paniniwala. At kahit hindi naniniwala sa kanya, mapapaisip na. Ang imahe na nakaukit sa bato ay isang tao na ang katawan ay nakadukwang na parang nakaupo sa motorsiklo. Ngunit ang motorsiklo, kung pagmamasdang mabuti ay mapagtatanto na isa itong space rocket. Merong parang makina sa hulihan at usok na bumubuga. Parang meron siyang mga remote control sa harapan at ang kaliwang paa niya ay parang nasa isang pedal. Ang suot niya ay short pants na fit at meron siyang malapad na sinturon. Ang jacket niya parang modern Japanese design at meron siyang arm at leg bands. Meron siyang headgear na parang may antena sa tuktok. Meron siyang mga aparato na tinitignan sa harapan ng kanyang mukha. Parang nahahati ang unahan at hulihan ng sasakyan na idinudugtong lang ng malaking spring. Para kay Däniken, malinaw na ito ay isang space traveler noong sinaunang panahon. Kung hindi pa natin paniniwalaan na ito ay may kinalaman sa mga extraterrestrial, samantalang nakikita naman na talagang ito ay naririyan, bakit maniniwala pa tayo sa mga multo na nararamdaman lang? Balikan natin ang usapan tungkol sa Mayan. Bakit nga ba sila nagtayo ng mga pinakamatandang syudad sa gitna ng gubat? Bakit daw hindi sa tabing ilog o sa tabing dagat? Halimbawa, ang mga taong Tikal sa Guatemala, malapit sila sa Gulf of Honduras, malapit din sa Bay of Campeche at malapit din ito sa Pacific Ocean. Ang mga Mayan ay sanay sa dagat kung pag-aaralan ng kanilang inipong gamit na gawa sa coral, mussels at shellfish. Kung ganon, bakit sila nagtungo pa sa gitna ng gubat? Bakit sila nagtayo ng mga imbakan ng tubig samantalang pwede naman silang tumira sa malapit sa dagat at sa ilog? Sa natagpuang ruin sa Tikal, 13 ang natagpuang water reservoir. Kaya ang tanong, bakit doon pa sila sa gubat nagpakahirap na tumira na wala namang tubig? Naglakbay silang muli at nakakita sila ng bagong gubat sa norte at muli na naman silang nagtayo ng gusali bilang templo. Ang mga itinayo nilang mga bagong gusali ay may kaugnayan pa rin sa kanilang kalendaryo at ang gusali nila sa Chichen ay isang observatory upang masilip ang kalawakan. Ngayon na muli itong na-restore,
Talagang isang observatory na pabilog nga ito. At sa gabi, makikita ang mga bituin. Sa dingding ng itinayong observatory sa Chichen, merong mga imahe ng tao na may pakpak. Paano nalaman ng mga Mayan na merong Uranus at Neptune? Bakit hindi nakatutok ang observatory sa Chichen sa mga brightest star? Ano ang ibig sabihin ng nakaukit sa batong lalaking nakasakay sa rocket ship? Ano ang kahulugan ng Mayan calendar na tumutukoy sa 400 million years? At saan nila nakuha ang katalinuhan upang makalkula ang solar at Venusian years? Sino rin daw ba ang nagturo sa kanila ng malalim na kaalaman sa astronomiya? Ito ba ay nagkataon lang o ang lahat ng mga bagay na ito ay sama-samang itinuro sa kanila upang mahulaan nila ang mga paparating na mensahe sa kinabukasan? Sa panahon natin, hindi na tayo dapat makontento sa salitang imposible. Kailangan nating hanapin ang sagot. May isa pang kwento si Daniken tungkol sa sagradong balon tungkol sa Chichen at Itza. Sa mabahong balon na ito na napuno ng putik, naghukay ang nagngangalang si Edward Herbert Thompson. Ang nakuha niya, hindi lamang mga alahas at mga kasangkapan na artistic, kundi pati kalansay ng kabataan. Sinabi ng manunulat na si Diego de Landa na sa panahon ng tagtuyot, ang mga pari sa Maya ay gumagawa ng pilgrimage sa balon upang magbigay ng alay sa mga Diyos sa pamamagitan ng pagtatapon ng mga kabataang babae at lalaki upang lunurin sa kanilang seremonya. Bakit ang butas na ito na malaking balon ay naroon sa gitna ng gubat? At bakit ito idinedeklara na sagrado? May katulad na ganitong balon na nasa gitna rin ng gubat. Malapit ito sa Mayan Observatory. May mga nakatirang ahas, makakamandag na alupihan, mga makukulit na insekto at ang sukat ng butas ay kasukat din ng nasa Chichen. Ang lalim ng tubig ay parehong-pareho, pati ang kulay ng tubig parehong-pareho, pati ang edad ng pagkakagawa ay parehong-pareho. Ngunit kung pag-aaralan ng uka na ito ay likha ng isang impact ng meteorites. Malapit ito sa pinakamalaking pyramid na pag-aari ng Diyos na si Kukulkan. Ang ahas ay simbolo ng lahat ng mga gusali ng Mayan. Nakapagtataka na bakit iniisip ng mga Mayan na ang ahas ay nakalilipad batay sa mga sinaunang imahe na makikita. Bakit nila sinasamba ang ahas na parang Diyos, samantalang sa pananaw ng mga tao sa kasalukuyan, isinumpa ang ahas upang gumapang? Bakit ito nakakalipad para sa kanila? Si Kukulkan ay katulad din ng Diyos na si Quetzalcoatl. At sinasabi sa alamat ng Maya na si Quetzalcoatl ay nagmula sa hindi alam na lugar kung saan sumisikat ang araw. Nang siya ay unang lumitaw, nakasuot siya ng puting kapa at meron siyang balbas. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa agham, sining at kaugalian at nag-iwan pa siya ng mga batas na makatwiran at makabuluhan. Sa kanyang panahon, ang mga iniwan niyang buto ng mais na tumutubo ay lumalaki na kasinlaki ng tao at ang mga bulak na pananim noon ay may mga kulay. Noong tapos na ang misyon ni Quetzalcoatl, nagpunta siya sa dagat, sumakay sa isang barko at lumipad papunta sa bituin. Bago siya tuluyang umalis, nangako siya na siya ay muling babalik.
Sa sinaunang mga kwento, si Quetzalcoatl na ito ay sinasabing mas una pang bersyon ni Jesus Christ. Ngunit hindi naniniwala si Daniken na siya si Jesus Christ. Sa panahon ng Maya na dumating si Quetzalcoatl, meron siyang kaalaman tungkol sa gulong upang gamitin sa sasakyan ng tao at ng mga mabibigat na bagay. Dumating siya at ang misyon ay maging manggagamot, magbigay ng mga batas at magbigay ng payo sa lahat ng aspeto ng buhay. Siya rin ang nagturo sa mga Mayan kung paano magkaroon ng kariton na may gulong, pero hindi gumamit ang mga Mayan ng ganito. Noong 1900, ang mga divers na Greek ay nakakita ng mga gibang sasakyan na merong estatwa sa ilalim ng dagat. Ang estatwa ay gawa sa marmol at tanso. Ang lumubog na barko kung saan nakuha ang estatwa ay sa panahon ni Jesus Christ nangyari. Noong nininis na ang lahat ng mga bagay na nagamit, may isang piraso ng tanso na may nakasulat na inscription. Nang pinag-aralang mabuti ang inscription, may kinalaman ito sa astronomy. Nang nilinis ang lahat ng pira-pirasong bagay at muling binuo, nakabuo ng isang regular machine na merong mga scales at may mga dials. Meron ding metal plates na may mga nakasulat din. Meron itong mahigit 20 maliliit na gulong na kung ikukumpara sa panahon natin, ito yung mga bilog sa piyesa ng kambyo ng kotse. Tinawag nila itong machine from Antikythera. Merong karayom sa isang bahagi na kapag bibilisan ang takbo ng sasakyan, tinuturo niya kung ano yung speed. Magdududa pa ba tayo na merong ganitong klaseng sasakyan sa panahon ni Jesus? Komplikado ang pagkakagawa ng sasakyang ito, ngunit sinasabi ng iba na ito ay isang calculating machine at hindi sasakyan. Ginagamit ito upang makita ang paggalaw ng buwan at ng araw, pati ng pagkilos ng iba pang planeta. Kaya ang tanong, sino ang gumawa ng makinang ito? Sa panahon ni Jesus, pinaniniwalaan ng lahat na hindi umiinog ang mundo kahit ang mga Chinese at Arabic astronomers ay hindi alam ang bagay na ito. Si Galileo na ipinanganak 1,500 years pagkatapos ng panahon ni Jesus, ang nakatuklas ng pag-inog ng mundo sa araw. Ngunit wala pa si Galileo, alam na ng mga taga-Antikythera dahil merong makinang ginagamit noon. Ang makinang ito na muling binuo ay makikita sa Athens, Greece, National Archaeological Museum. Ano pa ba ang mga bagay na magsasabing meron pa talagang nilalang na bumisita sa atin 10,000 taon na ang nakararaan? Sa South America, may mga drawing ng hayop na camel at leon, pero 10,000 years ago, wala namang ganito na hayop. Sa Turkestan, may istruktura na gawa sa salamin. Hindi maipaliwanag ng mga archaeologists kung saan ito nanggaling. Merong lumang-lumang na hukay na bayan sa Death Valley sa Nevada Desert. May mga palatandaan na ang mga bato sa lugar ay nalusaw at hindi ito kayang lusawin ng pagsabog lang ng mga bulkan. Sa panahon natin, ang laser beam lang ang pwedeng makalusaw ng ganon dahil sa napakataas nga na uri ng temperatura na kailangan. At kaduda-duda kung bakit hanggang ngayon ay walang tumutubong damo sa lugar. Indikasyon kaya ito na merong nuclear weapon na sumabog kaya may radiation pa rin? Sa Lebanon, merong Hajar el-Guble, isang uri ito ng bato na ang timbang ay 2 million pounds. Ito ay isang batong inayos at pinaganda pero hindi kayang gawin ng tao dahil hindi niya ito mabubuhat. May mga nakamarka sa bato na hindi maipaliwanag. May mga teksto na natagpuan sa Chaldea. May mga plake na gawa sa ginto na ang hugis ay ang mga Diyos mula sa langit na may ibinibigay sa mga pari.
Sa Australia, sa France, sa India, Lebanon, South Africa at sa Chile, may mga kakaibang uri ng itim na bato na mayaman sa mineral na aluminum at beryllium. Napatunayan sa pag-aaral na ang mga batong ito kaya maiitim ay tinamaan ng radioactive bombardment mula sa kung anumang bagay na napakataas na uri ng temperatura at ito ay naganap sa sinaunang panahon pa. Ang Sumerian cuneiform tablets, nagpapakita rin to ng mga araw at mga planeta. Isang Russian archaeologist ang nakadiskubre ng isang bahagi ng spacecraft na merong 10 bola. May nakita rin ng Russians ng maliliit na tanso na estatwa na ang itsura ay humanoid na merong suot na helmet, may sapatos, merong gloves, at ang lahat ay nakatali sa kanyang kasuotan. Sa British Museum, nababasa ang nakaraan at ang kinabukasan ng buwan dahil nakasulat ito sa Babylonian tablet. May nadiskubre sa capital of China province na Yunnan na isang cylindrical rocket machine sa Kunming, China. Ang mga nakaukit dito ay pyramid at ito ay nakita sa ilalim ng lawa sa Kunming. Bakit natatakot ang lahat na tuklasin ang mga bagay na ito? Dahil kaya kapag merong bagong kaalaman na nabubuo, lalayo ang mga damdamin ng tao sa mga paniniwala na itinuro sa kanila ng komunidad, institusyon at simbahan. Ngunit sa araw-araw na nagbabago ang panahon at tumataas ang uri ng teknolohiya, marami rin ang natutuklasan sa buong mundo at sa kalawakan. Kaya dapat ang mga scholar sa ngayon ay sumisilip sa nakaraan upang mapag-ugnay ang nangyayari sa kasalukuyan bago pa man tayo lumipad sa kalawakan at maghanap ng ibang nilalang. Sa susunod, ano ba ang karanasan ng ating mundo sa kanyang espasyo sa kalawakan? Yan ang dapat nating abangan sa pagpapatuloy ng kwentong ito halo sa aklat ni Erich von Däniken na Chariots of the Gods. Magnegosyo, tumawag kayo sa 448-7953. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo kaya asinsado na sila ngayon. Huwag kayong matras kung gusto niyong umunlad. Mag-log on www.royalbusinessclub.com. Sa mga nakakita ng multo, nakakaramdam na may sumasanib sa inyo na masamang spirito, kung meron kayong panaginip na hindi may paliwanag, nakataro na ng UFO o inakala may duwende o maligno sa bayan niyo, i-like ang aming Facebook page, Kasindak-Sindak. Pwede kayong magkwento ng inyong nararanasan na kasisindak. Walang iwanan, sama-sama lang tayo. Pigit matating araw ng lalim ng inyong naikwentong Kasindak-Sindak. Diyan lamang po kayo magbabalik pa kami pagkaraan ng ilang paalala. Ang oras ay alas 10:39 ng gabi. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang hit Korean TV series sa kauna-unahang Filipino adaptation. You're my bread and I'm your butter. Inihahandog ang isang delightfully majestic TV series starring TV5's Kilig Prince. Hindi ako puso mamon. Ako si Takbo, ang tunay na hari ng masa. Ng pagmamasa. Si Mark Newman, ang ating Filipino Baker King. Simula na ngayong May 18, Lunes 9:30 p.m. sa TV5.
alas 6 ng umaga na. Gising ka na already? Ano ang una mong gagawin? Maghihilamos. Pwede, pero mas maganda kung sasabayan mo yan ng Orly Mercado. Already! Orly Mercado. All ready. Ito ang pinakabagong radio news program na sasabayan ng paghahanda mo sa umaga. Para bago ka umalis ng bahay, baon mo na ang may init na balita at pangyayari. Hosted by Mr. Orly Mercado. Si Orly, all ready to give you news and public service every day. Kaya pagkagising early in the morning, makinig sa Orly Mercado already. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa Radyo 5, 92.3 News FM. Panibagong pagsikat ng araw, kailangan ihanda ang katawan, isipan at kalooban basta't may pampaganang balitaan at magandang talakayan. Papaon nina Martin Andana, Lourdes Vena, Grace Lee at June Sabayton. Aksyon sa umaga. Lunes hanggang Biyernes alas 5 ng umaga sa TV5. Walang tren, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan. Erwin Tulfo, Martin Andanar, Punto Asintado, Asintado. Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pasok ang bawat kurkuro. Punto Asintado sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Mas daring, mas challenging. You haven't seen the best of us. You haven't seen a more extreme show on TV. We promise to give you a more exciting, more daring, and a better Extreme Series. Level up sa excitement with Daredevil and Extreme King Derek Ramsey. Paano pa kaya kung dagdagan natin ng isang high-risk stunt? Babaan nyo na ako! Sa mas pinatinding Extreme Series Season 2 sa bago nitong oras, Saturday 9 p.m. sa TV5. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sikat na psychic ng pangalan ay Florence Sternfels na taga New Jersey. Ginagamit siya ng mga pulis kapag mga krimen na hindi matiyak ang pangyayari. Bilang psychic, nakakatulong siya makahuli ng mga kriminal. Meron isang psychiatrist na ang pangalan ay Dr. Khan sa Croton, New York. Niyayaan niya si Florence sa isang eksperimento para malaman kung anong uri ng kapangyarihan meron si Florence. Isinama naman ni Florence ang kaibigan niya, isang writer. Nagtungo sila sa isang bahay sa tabi ng Houston River. Pagdating nila roon, nakahanda ng 20 kapitbahay ng doktor na nais makasaksi kung tunay ang kanyang psychic power. Wala siyang kakilala sa 30 tao na naroon. Pero pag-upo pa lang nila sa sala, isa-isa nang binanggit ni Florence ang mga taong naroon at ang pangalan ng mga kamag-anak nilang nangamatay. Namangha ang lahat. Kinilabutan kung bakit alam niya, pati ang mga alagang asong matagal ng patay. Pagkatapos ng eksperimento, ang asawa ng doktor ay nakipag-usap sa writer na kasama ni Florence. Sinabi niya, totoong may multo. Sinabi niya na 5 taon na niyang nararamdaman na may multo sa bahay niya sa tabi ng Houston River. Pero hindi na siya natatakot dahil
Parang ang tingin niya hindi naman siya sasaktan o gagambalain ito. Ang palatandaan kapag dumarating ng multo, sumisipol. Malinaw na malinaw ang musikang sinisipol. Hindi nakakatakot kundi masaya. Kahit ang nararamdaman niya na naroon lang sa tabi ang multo, ay hindi na niya sinasabi sa kanyang asawang doktor. Ay nang malamang nakakaramdam siya at nakaririnig ng tinig ng multo. Kung minsan daw, tinatanong din siya ni Dr. Khan kapag natutulog sila sa kwarto. May mga gabing nagigising ang doktor at may narinig siyang kumakanta. Alam niya na multo ang kumakanta dahil palaging 3 ulit na nagpaparinig ito bago nawawala. Pero ang pinakamadalas daw na lugar kung saan naglalagay ang multo sa kanilang sala. Napag-alam ang kalaunan ang bahay pala nila ay dating theater at ang kanilang sala ay dating kinatitirikan ng entablado kung saan may mga nagtatanghal noon. Sa pananaliksik ng asawa ni Dr. Khan, nalaman niya na ang unang mayari ng bahay ay isang taong siyang nagpatayo ng theater. Ang nakakatakot, tinanong ng manunulat si Mrs. Khan kung sino sa paligid ng multo. Sinabi niya, ito ang may-ari ng teatro. Ang pangalan ay si Clifford Harmon. Ngunit si Harmon ay pinatay ng mga Nazi ng World War II nung siya maipit sa France sa isang gera. Sinabi ni Mrs. Khan na ang nabili ng bahay ay maraming mga lihim na lagusan na hindi naman nila pinapasok. Bukod sa natatakot siya, alam niyang marumi ang mga ilalim. Pero naman daw siyang isang gabi na naginip. At ang panaginip, may nagsasabi sa kanya na kailangan niyang pumasok sa isang saradong pinto patungo sa ilalim ng kanilang bahay. Ang tanong ng manunulat, sinunod ba siya at sinabi sa panaginip? Sabi niya, oo, naglakas loob daw siya. Pagpasok niya sa lagusan, nakakita siya ng isang lalagyan ng kanyang buksan. Nakita niya ang lumang larawan ng mga aktor na mga nangamatay na. Mga babae at lalaki ng kasuotan ay sinaunang-sinauna pa. Naisip niya na baka magambala ang mga kaluluwa, kaya ibinilig niya sa lalagyan ng mga larawan. Nagsaliksik ang writer na kausap ni Mrs. Khan. Inalam niya kung bakit sumisipol ang multo ni Clifford Harmon. Hanggang nagpa siya ang writer na pabalikin ang kaibigan ng medium na si Florence at nagsama pa siya ng isang medium na nakilalang si Mrs. Myers. Sinubukan nilang kausapin ang kaluluwa ni Clifford upang malaman kung anong mga bagay na nais nitong ibilin sa kanyang pag-aaring bahay. Walang alam ang bagang medium na si Mrs. Myers tungkol kay Harmon. Hindi nila sinabi. Pero sa kanyang pagtatawag ng kaluluwa, sinabi ni Mrs. Myers na nakakakita siya ng matipunong lalaki na maubal ang buhok kahit bata pa ang edad. Meron itong bigote at ang initial ng pangalan ay RH. Sinabi ng medium na si Mrs. Myers na meron siyang nakikitang sulat at malagda. Meron siyang nararamdamang files na dapat bigyan ng pansin. Ito ay pag-aari ng isang bata ng initial ay JB. Sabi niya, ang pakiramdam niya, ang RH ay isang boss at si JB ay isang tauhan. Habang nasa ganitong sitwasyon, naramdaman ng medium na si Mrs. Myers na may biglang humahok sa kanyang kamay. Napadilat siya at sinabi niyang mayroon pang ibang multong nagmamasid sa kanila sa loob ng lumang bahay. At doon na lang sinabi ng writer na ang bahay na yun ay dating theater house, kaya maraming kaluluwang naroon. Nararamdaman din ng medium na merong kaluluwang gustong makipag-usap sa kanila, kaya
sila at naramdaman nila na mayroong kumakanta. Dahan-dahan muna, mahinang-mahina hanggang sa bandang huli. Ito ang Sing a Song of Sixpence. Ito'y naririnig ng inaawit ng isang hindi na nakikitang nilalang. Naalala ni Mrs. Gunn, ito rin ang sipon na naririnig niya kapag dumating ang kaluluwa ni Clifford. Hanggang sa naramdaman ng medyo na handa na makipag-usap ang kaluluwa. Kaya tinanong ito, bakit ito ang gusto niyang kanta? Sumagot ito ng pleasant and unpleasant memories. Nagimbal sila sa sinabi ng multo at tinanong nila bakit pa ito bumabalik sa bahay niya. Ang sagot ng multo, to meet with her. Meeting place in the flesh. Sabi ng kaluluwa, doon pala sila makikikita ng isang tinutukoy niyang babae. Bago pa ang session na yun, ay nagsaliksik na ang writer at alam nila na mayroon palang babaeng minamahal si Harmon. Dapat babalikan niya ito sa bahay na yun kung hindi siya napatay sa France ng Nazi. Nang itanong nila kung ang babae bang babalikan niya ay Deborah ang pangalan, bigla nilang naramdamang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Lumamig ang atmosphere, gumalaw ang ilang gamit at hindi na kumibo ang multo. Kaya nagpasya si Dr. Khan na iinto ang pakikipag-usap sa kaluluwa at binuksan nila ang ilaw. Sabi ng doktor, nagagalit din daw pala ang mga multong masasaya. Tuloy natin ang pag-uusap tungkol sa non-religious cults. Narito ang 5 pa matapos namin ibigay ang 5 nitong nakaraang kabanata. Noong 1971, dalawang manggagamot na sina Richard Correa at Joseph Hart Jr. ang nagtatawag ng Center for Feeling Therapy. Kumala sila sa dating kinaaniban na primal therapy movement. Ito ay nakatuon sa paghihiwalay ng isip at gawi kumpara sa pagbibigay ng pansin sa pakiramdam. Mayroong masamang epekto ito sa pagwata. Ang nagpa-practice ng ganito ay nawawala ng sapat na pakiramdam sa kalooban. Ang layunin ni Correa at Hart ay makabuo ng primal therapy na ang pasyente ay meron pa rin tamang pakikihalubilo sa lipunan. Naniniwala ang dalawa na ang tao ay dumarating din naman sa punto na mayroong tinatawag
reasonably insane o parang may katuwiran sa kanyang kabaliwan. Kung ginagamit daw ng tao ng kumpleto ang kakayahan niyang maglabas ng saloobin, makiramdam, kumilos, maglinaw ng mga bagay-bagay at makipag-ugnayan, ang tawag sa kanya ay matino. Para sa kanila, tinawag nila itong full experiencing of feelings. Ito raw ang susunod na habang tungo sa pagbabago ng katauhan. Gumamot sila ng 350 na pasyente na parang nakatira sa Hollywood area sa Los Angeles, California. Nagdagdag sila ng 100 ng mga outpatients. Napatunayan nila na ang mga residente ay mayroong progreso. Ngunit sa katotohanan, ang paraan ng kanilang paggagamot ay naghihiwalay sa tao sa kanyang lipunan. Nagpupuwersa na maging palaasa. May proseso pa ng pagod sa isip at pangangatawan. At mayroong mga malakalakang pang-aabusong verbal. Ang mga bagay na ito ang naging dahilan kaya nawawala ng balanse sa pag-iisip ang mga pasyente at natatakot na silang iwan ang lugar nila Korea at heart. Ang ginagawa nila isang uri ng mind control. Gumagamit din sila ng gaslighting upang ipamukha sa pasyente ang kahihiyan. Kaya ang mga doktor na lamang ang nagdudumila sa kanilang pag-iisip. Kaya rin nagagawa nilang sexual abuse sa grupo. Isang lalaki ang inutusan ng mga therapist na mamuhay sa loob ng isang linggo bilang isang sanggol. Binigyan siya ng diaper, baby food at ng crib. Ang isang matabang babae sa pilitang pinaghubad ng damit at pinalakad na parang baka gamit ang dalawang tuhod at dalawang kamay sa pinauunga. Marami ang kwento na ang mga babae ay hinuhubaran, nilalatigo, pinahihinto ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga magulang. Ang mga nabubuntis pinipilit na magpa-abort, ang iba ay ginagahasa, at ang iba ay pinipilit na makipagrelasyon sa kapwa-pasyente. Noong 1980, ang Center ng Korea at Heart ay sinara. Taong 1987, kinasuhan sila ng gross negligence, incompetence, patient abuse, aiding and abetting the licensed practice of psychology, false advertising, professional misrepresentation, at fraud. Samantala, isang artist na si Elie Segal na nakatira sa Greenwich Village sa New York noong 1940s. Nagtuturo si Segal ng philosophy at ginamit niya ang art upang makalikha ng impact sa buhay ng mga estudyante. Binuo niya ang tinatawag na aesthetic philosophy, isang kaisipan na nagtuturo na ang bawat tao talaga ay may hangarin na mahalin ang mundo ng kabuwang katapatan. Subalit kailangan ding maramdaman ang pag-alipusta sa mundo. Nagkaroon daw ng maraming mga kamalian dahil tinitingnan ng tao ang mundo sa isang direksyon. Isa raw na pangangailangan na makita ng tao ang mundo kung ano ba talaga ito. Ang pagiging mapamintas ang paraan para makita ang kapangitan ng mundo at matutunan mo itong alipustahin. Ngunit ang ganitong paraan ay lumilikha ng hindi masayang pananaw sa buhay at nakalalaso nito ng kaisipan. Sinasabi ng filosofiya ni Segal na may maganda na kabalintunaan. Pero ito ay refleksyon lang ng pagiging artistic ng propesora. Sa unang tingin, parang walang masama sa kanyang itinuturo at tila ito ay makatao. Pero merong lihim na kadiliman sa ganitong kaisipan. Dahil napaniwala niya ang lahat na makikita nila ang tunay na kaligayahan, nagtatag ang kanyang mga kasunod ng isang kulto na ang alituntunin ay nakapaligid sa kanyang ideya. Ang pagkalap nila ng mga kasapi ay idinadaan sa mga panahong meron silang art exhibition at meron silang drama presentation na ginaganap sa Soho Sterling Gallery. Ito ang naging pronta ng kanilang naging kulto. Ang mga pumupunta upang manood sa exhibit o sa pagtatanghal ay iniimbita nila na subukan ang tinatawag na aesthetic realism.
Ang mga nahihikayat ay sinasabihan na kinakailangan nila ng palagiang konsultasyon upang umunlad ang kanilang pamumuhay. Ang uri naman ng konsultasyon ay may lihim na motibo na wasakin ng self-identity ng taong dumadalo at sila ay itulak upang tanggapin ang mga aral ng aesthetic realism. Ang teknik na ginagamit nila upang manlinlang ay tinatawag na directed origination. Nagtatanong sila sa mga nare-recruit ng mga bagay na ang magiging sagot naman talaga na parang siya ay interesado sa grupo. Kaya lumalabas na pumapayag na siya psychologically sa kanilang mga sinasabi. Noong 1977, namatay si Elie Segal dahil sa prostate cancer. At ang mga bagong namuno sa kanyang itinatag na samahan ay ang mga disipulong pinagkakatiwalaan. Nagpapatuloy pa rin ngayon ang kanilang mga lecture at ang bago nilang layunin, gagamutin daw ang homosexuality. Sinimulan ni Lyndon LaRouche ang pamumuno sa isang kulto bilang isang Marxist. Siya ay nakatira sa Greenwich Village at niya tinatagang National Caucus of Labor Committees noong 1970s. Kinilala ang kanyang matatag na paninindigan at ang malalim na pananaw sa teorya ni Karl Marx. Ang mga miyembro ay nambibiktima naman ng leftist group ng sila ng buo. Noong 1973, sinimulan nila ang Operation Mop-Up. Ito ay ang pagdeklaro ng giyera laban sa Communist Party of the USA. Gumamit sila ng mga bakal na tubo, mga batuta at tsako sa pagkikipag-away. Sa panahon ito, napag-aralan nila ang teknik sinatawag na beyond psychoanalysis. Ang mga tauhan ni LaRouche ay ginagisa ang mga bagong miyembro. Tinutuklas ang kanilang kahinaan, ang pakiramdam ng kanilang sexualidad, at ang impormasyon tungkol sa kanilang personal na buhay. Kaya ang mga dumaraan sa ganitong proseso ay nagkakaroon ng psychological breakdown. Ang layunin nito ay politikal. Sinasabi ni LaRouche na hukupas siya ng mas maraming organizers. Kailangan daw matakasan ng mga taong lupit na dulot ng politika upang maramdaman nila ang kaligtasan sa kanilang personal na buhay. Ang isang nga sa miyembro nito ay isang Briton na naging asawa ng ex-wife ni LaRouche. Dahil naging miyembro din ang Briton, idalaan siya ni LaRouche sa deprogramming. Ang deprogramming ay may electric shock at drug treatment. Importante raw ang deprogramming dahil naniniwala si LaRouche na ang gobyerno ay nambi-brainwash sa mga tao upang iwasan ang kanyang grupo. Yumaman siya dahil sa ganitong gawain at nagsimula siya mag-develop ng computer software. Dahil sa maraming pera, ginamit niya rin ito upang palawakin ang kanyang kapit sa politika ng 1970s hanggang 1980s. Binago niya ang pananaw mula sa pagiging leftist, naging rightist siya. Nilabanan niya mga liberals at ang mga environmentalists. Kumampi siya sa pamahalaan ni dating US President Ronald Reagan. Ikinulong si LaRouche noong 1989 dahil sa illegal fundraising at mail fraud. Nakalaya siya noong 1994 at binago niya ang direksyon ng kanyang grupo. Nagtayo siya ng LaRouche Youth Movement at ang mga estudyanteng miyembro ay pumupunta sa mga eskwelahan para mag-recruit ng mga bagong miyembro. Kapag mayroong nahihikayat, ginagamitan nila ng psychological at emotional manipulation para tuluyang pumasok sa kanilang organisasyon. Ngayon ay
Nagpapatuloy sa mga nila Rus, ngunit di malinaw kung ito ba'y leftist pa o rightist na. Naniniwalang movement nila Rus na ang European aristocrats sa pangunguna ni Prince Philip ay nasa likod ng international drug trade. Ang layunin daw ng drug trade na ito ay bawasan ang populasyon ng daigdig sa pamamagitan ng the industrialization of the third world. De-industrialization, parang gugutumin tayo at sisirain ang ating industrialisasyon. Naniniwala si Rus at ang kanyang mga tagasunod na ang reyna ng Inglaterra ang tunay na banta sa sangkatauhan. Magkakaugnay daw ang mga samahang sinusuportahan ng Inglaterra kagaya ng Zionists, Jesuits, Freemasons, Rockefellers, environmentalists, fundamentalist Muslims, Orthodox Christians, feminists, homosexuals, satanic rock and rollers, at ang International Monetary Fund. Samantala, ang Amway ay isang sinaunang multi-level marketing na sumikat sa buong mundo dahil marami silang produkto tulad ng sabon, water purifier, mga vitamins, at iba pang mga cosmetics. Paano gumawa ng tunay na pagkakakitaan? May sistema sila. Nagre-recruit ng mga tao at pinangangakuan ng bahagi ng kikitain ng Amway. Para itong pyramid scheme, wala silang hinihinging bayad sa mga gustong sumali, pero bakit sila tinatawag na kulto? Isa raw itong corporate cult dahil ang panghihikayat nila upang maging matapat at maging masipag ang mga empleyado ay isang taktika na ginagamit na panghihikayat din sa religious cults. Meron silang sangay na tinatawag na Amway Motivational Organization. Ang mga namumuno ng AMO ay mga sinaunang miyembro at ang bagong recruit nila ay idinaraan sa panlilinlang, psychological manipulation at mind control. Pinupwersa ang mga bagong recruit na sumali sa System of Success. Sa ganitong pamumwersa, binibentahan sila ng mga video materials at pinapadalo sa mga rally at meeting. Ang mga bagong recruit, tinuturuan din na gumamit lang ng Amway products. Walang iba. At ang mga kamag-anak na hindi gagamit ay kinakailangang putulin ang pakikipag-ugnayan. Isang paraan upang mahikayat ang miyembro kapag merong mga seminar sa AMO ay pinapakita ng mga tagapagsalita ng mga garang alahas at damit, kinikwento kung ano yung hirap na dinaraanan nila, pero labis-labis ang tagumpay. At ang paraan ng pang-akit sa kanilang tagumpay ay ang pagpapakita ng video ng pag-aari nilang malaking bahay, pagagarang kotse, mamahaling yate at iba pang luho. Paraan ito upang malason ang isipan ng miyembro at mahikayat na dapat nga silang sumali. Ang pang-aakit nila na dadami ang pera ng magiging miyembro ay katulad ng pang-aakit sa pagsapi sa iisang relihiyon. Sasabihin kulto ang Walmart, baka pagtawanan ang magsasabi nito. Pero kung pag-aaral ng mabuti, may dapat nang silipin. Sabi ni Michael Berghal, dating director of people sa Walmart headquarters, ang pagtiri ng Walmart na paghihikayat sa member ay katulad ng pagiging matapat sa isang kulto. Kinakailangan magkaroon ng sampalatayan sa Walmart na uri ng pamumuhay at kilalanin ng lubos ang Walmart family na iginatan sa kanilang Walmart careers at testimonials. Noong 2013, naglabas sila ng ganitong pahayag. Walmart is my life. When I think about it, it's amazing how many aspects of my life are touched and made better by Walmart. At ang paraan ng pagpapatibay nila sa pananampalataya ay isang uri ng cheer o pagsigaw na pagpapasambit
Sa mga nag-recruit, give me W, give me A, give me L, give me M, give me A, give me R, give me T. What's the spell? Walmart, who's number one, the customers always. Yan ang kanyang ipinasisigaw. Meron kasing personality cult sa nagtatag nito na si Sam Walton. Namatay siya noong 1992 pero nahanggang pa rin siya hanggang sa ngayon ng Walmart employees at kinikilala siya sa pangalan si Mr. Sam. Lahat ng bagay na gagawin nila ay nagpapaalala kung ano ang dapat gawin. Lahat ng aksyon nila ay kinakailangan nakabatay sa utos ni Mr. Sam. Maraming iniwang batas ang tagapagtatag na ito para sa kanyang negosyo na pinatutupad hanggang sa ngayon. Tuwing Sabado na umaga, ang mga manager nila nagbibigay ng weekly report ay dumaraan sa isang motivation rally na mayroong pagdarasal, pag-awit ng theme songs ng company at mayroon din bulgaran sa mga nakakahiyang bagay o nagawa. At may mga kapuri-puri ding nagawa na pinapakilala ang mga manager. Ang mga nagkakasala o nagkakamali pinapaamin sa publiko at pinagpapaliwanag sa kanila kung paano nilang babawiin ang kanilang pagkakamali. Ang pagiging kulto ng Walmart ay hindi lamang sa loob ng kanilang tindahan pinaiiral. Isinulod ng profesor sa California State University na si Curtis DeVerde ang isang libro tungkol sa nature of cult sa isang grupo ng eskwelahan na may kaugnayan sa Walmart. Meron silang tinatawag na Enactus. Ang mga membro nila ay may mga estudyanteng mahuhusay sa paghihikayat sa ibang estudyante na sumapi sa kanila. Pero ang indoctrination nila ay nakabatay sa aral ng tagapagtatag ng Walmart na si Mr. Sam. Tinawag ni DeBerg sa kanyang librong ang parang ito bilang servant leadership. Habang nagtatrabaho ang manager sa kumpanya, meron pa siyang trabaho. Ang lasunin ng isip ng mga empleyado upang yakapin lamang ang mga aral ni Mr. Sam. Dahil sa ganitong paraan, nagkakamali pa rin ng salapi ang kanilang negosyo at hindi alintana ang kanilang perwisyo. Sagutin muna natin ang ilang tanong tungkol sa panaginip. Sabi ni Leia Kina Punsalan, anong ibig sabihin ng aking panaginip na ako'y tumakbo papuntang comfort room? Pagpasok ko may pusa. Bigla akong pinagkakalmot. Binubugo ko, kinagat ako. Nakita ko ang kamay ko. Mabilis pong nangitim. Salamat sa kasindak-sindak. Okay, Leia, magandang pag-aralan yung mga ginagawa mo sa iyong waking life. Posible kasi na may nalalamangan ka o may nakakamit kang biyaya pero hindi ka naman marunong magbalik. Ang isa pang kahulugan nito, baka may mga gawain ka na umaasa ka ng kapalit pero hindi naman nangyayari. Kaya tipo bang ayaw mo lang ituloy? Sabi ni Vincent Hidiake, Kuya Benji, ano ang ibig sabihin ng panaginip na natatanggalan ako ng ngipin? Tsaka meron din ko nga sa panaginip eh. Salamat. Sana masagot niyo ang tanong ko. More power sa kasindak-sindak. Kung bulok yung natanggal ng mga ngipin, sinasabi ng iyong subconscious mind na mag-ingat para sa kalusugan, no? Pwede rin may nasisirang relasyon sa trabaho o di kaya sa negosyo. Dahil may panaginip ka rin ng ahas, baka may mga agam-agam ka sa iyong waking life sa isang sitwasyon. Binibigyan ka na rin ng babala ng iyong subconscious mind na baka mabigo o masaktan ka na sa isang sitwasyon kasi may hindi ka kakampi na magiging kontrabida. Kung hindi naman pasok sa dalawang ito ang iyong sitwasyon, ang ibig sabihin nito, Vincent, may sexual fantasy ka at hindi ito karapat-dapat. Sabi ni Marjorie Alido Mercader, napanaginipan ko ang classmate ko sa aking paaralan
Pero pagka-graduate ko pa lang nitong March Ano bang ibig sabihin nito? Yung pagpapakita ng classmates sa panaginip, nagpapabatid ito na may mahalagang bagay ka, Marge o Glory, sa iyong nakaraan na pwede mo pa ring balikan dahil magagamit mo ito sa kasalukuyan. Sinasabi ng subconscious mind na ang napupulot na aral ay hindi dapat kinakalimutan na lamang. Sabi ni Belmar Ricard Rem, napanaginipan ko nagtitinda ako ng shabu. Pero hindi naman totoo. Ano po ang ibig sabihin nito at maraming salamat. Siguro mainipin kang tao, Vinmar. Ang droga kasi ay sumisimbolo sa mga hangarin na inaapura ang katuparan. O kaya may mga problema ka, halimbawa. Pero gusto mo kaagad na matapos ito at nagpapaalala ang subconscious mind mo na dapat preparado ka sa pagharap sa problema at huwag padalos-dalos sa paglutas. Pero may mas literal na kahulugan din ito. Baka may sakit ka at dapat kang magpagamot. Mamaya itutuloy natin ang pagsagot sa ilang pantanong, samantala meron muna tayong mga ulat ukol sa agham mula kay Dea. Anumang sakit ang 17 anyos na si Zach Clements. Tumatakbo siya sa kanyang physical education class nang bigla na lang siyang bumagsak at hinimatay. Isinugod siya sa ospital at nahirapan ng mga doktor na ibalik ang kanyang malay, kaya siya ay dineklarang clinically dead. Sa loob ng 20 minuto, may kababalaghang naganap habang siya ay patay. Nagpatuloy ang doktor sa pag-revive kay Zach. Ngunit, may iba namang karanasang nangyayari sa binatilyo. Nang magising siya, ay ganito ang kanyang kwento. Nakakita siya ng isang lalaki na mahaba ang buhok at makapalang balbas. Nang pagmasdan niya ang mukha, nakilala niya ito bilang si Jesus. Lumapit si Zach kay Jesus at inakbayan siya nito. Sinabi sa kanya na huwag mag-alala at maayos din ang lahat. Sabi ng marami, naghimala si Kristo sa buhay ni Zach. Sabi ng kanyang ama na si Billy, mahirap ipaliwanag ang naging karanasan ng kanyang anak. Ngayon ay muli na itong nakabalik sa eskwelahan. Sadyang may mahirap ipaliwanag na nangyayari sa mundo. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ay hindi na bago maging sa anchor ng kasindak-sindak na si Benji Felipe. Ang kaibahan lang nila ni Zach, 20 minuto naglakbay ang kaluluwa ng bata at si Benji, 2 minuto lang. Samantala sa mga batang nakikinig, wag niyo po itong susubukan dahil hindi ligtas kung walang payo ng mga eksperto. Isang babaeng nagngangalang Sudama Devi ang may kakaibang uri ng pagpapapayat. Kung sa iba, kinakailangang uminom muna ng maraming tubig bago kumain para kaunti lang ang kainin, si Sudama ay hindi tubig ang naisip na isaksak sa kanyang bituka bago kumain. Araw-araw, mula 10 taong gulang pa lang, ay naisip na niya na mananatili siyang payat kung hindi siya mabubusog ng husto. Kaya nakaugalian na niyang kumain ng buhangin. 1 kilo kada kain at ginagawa niya ito 3 to 4 times a day. Ang nakapagtataka, hindi siya nagkakasakit dahil sa buhangin. Ang sabi ng mga doktor, hindi naman ito dahil gusto niya lang na manatiling payat. Isa raw itong uri ng sakit na bibihirang dumapo sa tao. Ang nagkakaroon ng ganitong sakit ay may kanya-kanyang pinipiling kainin. Ang iba, buhangin. Ang iba, putik, lupa, sabon. Ang iba naman, bulak. At iba pang hindi talaga pagkain. Merong isang tao na nabuhay noong dekada 70 na pinangatawan ng kainin ang buong eroplano sa loob ng mahabang panahon. Dahil kaya raw ito ng bituka niya na malusaw ang bakal. Idinihan siya sa x-ray ng mga doktor at pinalunok ng perdible. Nakita na paglampas ng lalamunan pa lang, nalusaw na kaagad yung perdible. Ang mga ganitong uri ng tao ay iisipin nating may kakaibang kababalaghan sa katawan at mahirap ding ipaliwanag ang kaso ni Sudama.
marami ang nais tuklasin ano ang mga nakatagong imahe sa paintings ni Leonardo da Vinci. Mula nang ipalimbag at ipalabas ang kwentong Da Vinci Code, may mga naniwala na talagang may lihim na inihatid, may mensaheng nais iparating ang higit ito sa panahon ng Renaissance. Pwede isipin na dahil natakot siya na maparusahan ng simbahang Katolika dahil bawal noon ang magsiwalat ng saloobin at ng kaisipan sa panahon mahigpit pa ang parusa sa heresy. Ang heresy ay ang pagkontra sa paniniwala ng doktrina ng simbahan. May bagong video na kumakalat tungkol sa natuklasang lihim na imahe ng isang pare ng itsura extraterrestrial. Nakuha ito sa painting ng Mona Lisa, pero hindi madaling makikita kung hindi daraan sa mirror replication image. Lumilitaw na kalahati lang ng alien priest ang ipininta ni Leonardo at hindi rin ito basta lilitaw kung hindi idaraan sa masusing X-ray process. Malinaw na malinaw ang lumitaw na itsura ng alien, pati ang buka at kasuotan ay kitang-kita. Kung ito ay minsan lang na nangyari sa painting ni Da Vinci, iisipin nagkataon lang. Pero dahil marami na ang hidden images na may mga mensaheng nais iparating sa kanyang mga obra, binibigyan ng kahulugan ang ganitong mga tuklas. Sinasabi nila na parang daw ito ni Da Vinci para sabihin sa lahat na totoong mayroong extraterrestrial beings at siya ay naniniwala. Sa kasaysayan ng buhay ni Da Vinci, 2 taon siyang hindi nagpakita. Ito ay mula nang pumasok siya sa isang kuwebang malapit sa kanyang bahay. Kalaunan sinabi ni Da Vinci na natatakot siya sa dilim noon pero gusto niyang tuklasin kung ano ang meron sa loob. Makalipas ang ilang panahon, lumitaw nga ang isang painting na Madonna and Child. May kalahati imahe rin ng alien being. Bubuo ito sa pamamagitan din ng mirror replication image. Ipinapalagay ng mga eksperto na hindi ito nagkataon lang dahil ang imahe ng alien ay kahawig ng imahe na nakadrawing na alien na kalahati rin lang sa isang kuweba sa France na kung tawagan ay Chauvet Cave. Ang tanong ng mga eksperto kung ang nakita ni Leonardo na drawing ng alien sa kuweba na malapit sa kanyang bahay ay kahawig ng alien sa Chauvet Cave. May mga tao pala noong unang panahon na kahit magkakalayo ang lugar na tinitiran, iisa ang nakikita kung ang pag-uusapan ay extraterrestrials. Dahil kalahati lang ang alien sa kuweba, kailangan din itong idaan sa mirror replication image at ang resulta ng hidden image sa Madonna and Child at ng alien drawing sa Chauvet ay magkahawig. I-upload namin mamaya. Silipin ninyo ang pagkakahawig sa kanilang pagkukumpara. Ngayon, kung ang Madonna and Child ay may hidden image ng extraterrestrial at meron pang hidden image pala ang Mona Lisa na alien priest, nagkataon lang ba ito? Mayroon din kasing nakitang alien image sa mirror replication sa Last Supper sa gitna ni Jesus Christ. Ang sinasabi ng mga eksperto sa The Last Supper, walang dapat baguhin, kundi pinalinaw lang para lumitaw ang imahe ng alien being. Ito ang pinaniniwalaan ng pagpapatunay na si Leonardo da Vinci ay may wala na paniniwala sa ibang buhay mula sa ibang planeta o ibang kalawakan. Sa kabila ng lahat ng to, may mga nagsasabing paridolya lamang ang mga imaheng lumilitaw. Hinahaluan daw kasi ng matinding imahinasyon ng mga tao nakakikita. Ang ibig sabihin ng paridolya ay mga imahe na kahawig ng mga bagay na iniisip natin batay sa orientasyon natin sa buhay. Ngunit kayo pa rin manood sa bagong tuklas na imahe mula sa painting ng Mona Lisa. Silipin nyo sa Kasindak-Sindak Facebook page mamaya at i-upload namin ito.
Malakas magnegosyo? Tumawag sa 4487-532 ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok kaya ngayon asinsado na sila. O kayong matras kung gusto nyo umunlad, mag-log on www.royalbusinessclub.com. Ibibigay muna natin ang horoscope sa linggong ito mula kay Dea. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Sa Aries, March 21 hanggang April 20. Paigtingin ang emosyon. Gamitin ang alab nito upang maihayag ng maayos ang iyong taglay na pag-ibig o kaya ay gamitin ito sa pakikipag-ayos sa sinumang hindi kasundo mo ngayon. Kinakailangan mo ito upang mapagaan ang kalooban sa anumang bagahe. Taurus, April 21 hanggang May 21, ito ang pinakamagandang panahon para ihayag ang nararamdamang pag-ibig. Mahirap man para sa iyo, sapagkat likas na ikaw ay karaniwang tahimik lamang, ikatutuwa mo ang magiging kalalabasan ng pag-amin sa damdaming nasa sa loob. Malaking pagbabago ang haharapin. Gemini, May 22 hanggang June 21. Malaking tulong sa iba ang iyong presensya. Huwag magsasawang damayan ang iyong mga mahal sa buhay sa oras ng pangangailangan. Gawing kaiga-igaya ang buhay sa pamamagitan ng pagiging masaya palagi sa kabila ng kaliwat kanang problema. Cancer, June 22 hanggang July 22. Sa panahong ito, bigyang importansya ang relasyon. Matutong makinig upang mabigyang solusyon ng anumang problema. Ipagpatuloy ang iyong magandang pananaw sa buhay dahil ito ang magdadala sa iyo sa magandang landas. Leo, July 23 hanggang August 22. Likas kang maganda sa panlabas man o panloob na anyo. Gamitin mo ito upang magkaroon ng maraming mapagkakatiwalaang kaibigan. Subukang linangin ang iyong malikhaing isip upang makatulong sa trabaho o pag-aaral. Virgo, August 23 hanggang September 23, maraming bagay ang mas pinipiling sarilinin na lamang kaysa sabihin sa iba. Marami rin ang hindi nakakaunawa sa iyong mga paniniwala, kaya ang tingin nila, ikaw ay may sariling mundo. Huwag mabahala, ipagpatuloy ang iyong tuwid na prinsipyo, ngunit huwag rin kaligtaang makisama sa iba. Libra, September 24 hanggang October 23. Ikaw ang nagbibigay buhay sa mga kasiyahan at iba pang mga pagsasamahan. Sa pagkakataong ito, pilitin mo na magkaroon ng tahimik na panahon para sa sarili. Magmuni-muni at ituon ng pansin sa pagsisimulang muli. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Iwasan ang pagiging mapanghusga. Huwag magpa-impluwensya sa mga taong mapamintas. Sundin ang tawag ng iyong damdamin at hindi ang kung ano lamang na nakikita at naririnig mula sa iba. Sagittarius, November 23 hanggang December 21, magkakaroon ng paninindigan at huwag magpadala sa pambubuyo ng iba. Mahalagang sariling pasya mo ang masunod. Huwag mag-atubiling maglibang paminsan-minsan pagkakatapos ng mahihirap na trabaho. Capricorn, December 22 hanggang January 20, mahalagang isaalang-alang ang nakaraan upang magkaroon ng magandang patutunguhan sa kasalukuyan. Lingunin ang mga taong nakatulong sa iyo noon. Hindi ka bawasan ng iyong pagkatao kung ilan sa mga taong iyong nasaktan ay hihinga ng kapatawaran para sa ikagagaan ng kalooban. Aquarius, January 21 hanggang February 19, magiging makulay ang iyong buhay pag-ibig. Mapapansin ng iba na kakaiba ang saya at gandang taglay, lalo na sa panahong ito. Magalak at bigyang pansin ang kakatok sa puso. Pisces, February 20 hanggang March 20, ang iyong masyadong pag-aalala ay makakagambala sa trabaho. Kung ayaw mong masira ang mga gawain, matutong ihiwalay ang personal na problema sa oras ng trabaho. Humingi ng payo kung kinakailangan. Hindi masamang ipakita ang kahinaan kung para sa iyong kabutihan. Mamaya po, i-upload namin
ang laman ng ating horoscope at sundan ninyo sa aming Facebook page Kasindak Das Sindak. Maraming salamat sa pakikinig ng mga kaibigan namin na Ana Manansala, Harold at Heidi J. Dambangit. Ang bandang Blitora at si Freddy Gomez laging nakikinig sa atin. Ang kumpare kong si Budyo at si Maring Mersa Mulawin. Si Jaime, si Igbe sa kanyang pamilya nakikinig. Si Mark Christian Madali sa Davao, maraming salamat. Hanggang sa susunod pa nga po na ang susunod na linggo mas marami po kaming sasagutin ng mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan dahil marami na pong naiipon. Naubusan kami ng oras. Medyo maghahabol po kami, pangako yan. Salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programang Kasindak-Sindak. Salamat din sa kasama ko ngayon si Ron Ortigas, saka si Jessica David, pati si Edson Santelices, andun din si Jason Milena, at syempre ang ating kasama nating palagi rito sa programa, si Daya Ricacho. Ako si Benji Pilipo nagsasabing hanggang sa susunod na linggo muli magkarinigan tayo sa pinakakasindak-sindak na programa sa FM Radio. Tubigan at batuhang isang mala, nakalawakan ng kumakarga, umiinog dumuduyan na kay gara. Ang sariwang simoy ng hangin, natin ng Panginoon, ginhawang kay sarap na sabihin, biyayang kay lusog sa atin. Nakikilang patay sa ganda, na ang bulong may halong panganib, sumisingaw sinang ulan, nagangalit na ang bulkan, nagpupuyo sa buhawin. Lahat ng buhay masasuwi, kung di kikilos at tabawi. Urot ng araw kay lambing ng sinag, mabangis na ngayon ang alak, at dito na nababanaan, diyan nasimula na ang wakas. Mga sanggol pang niluluwal, mga bangkay na itatanghal, sa daigdig ng mga buhay, nagaiba ang mga patay.
kapag